Sinasabi ko na nga ba? Tama nga hinala ko. Niloloko mo nga ako. Maluha-luhang sigaw ni Lisa habang palapit sa boyfriend na si Intoy sa gitna ng palengke. Nagtatrabaho silang tatlo sa palengke. Nakita niya ang boyfriend na nakikipaglandian sa tendera ng mantika na si Christy. Maganda si Christy. Mas maganda sa kanya. Pero may chismis na hindi ito nagpapalit ng panty. Ano ba naman yan, Intoy? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, lolokohin mo pa ako? Mapait na sabi pa ni Lisa. Lisa, huwag mo lakasan ang boses mo. Binapanood na tayo ng mga tao. Nahihiya ang sabi ni Intoy. Ngayon mahihiya ka pagkatapos mo akong lokohin. Marami akong sakripisyo sa'yo. Pinag-aral ko ang bunsong kapatid mo. Lumapit si Intoy sa kanya. Tumahimik ka nga, Lisa. Pinag-aaral mo nga yung kapatid ko. Di pa rin naman natututong magbasa. Ako bang may kasalanan nun? Siya nang may problema, no? Huwag mong baguhin ang usapan. Bakit mo ko niloko, Intoy? 3 taon na tayo. Matagal na tayo. Napatitig sa luha ang mukha ni Lisa si Intoy. Mukhang naawa sa kanya ang lalaki dahil nawala ang inis sa mukha nito. Lumagpak ang malalapad na balikat nito. Humawak ito sa balikat niya at bumuntong hininga. Sorry, Lisa. Hindi ko napigilan eh. Araw-araw ko nakakasama si Christy dito sa palengke. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko naman sinasadya eh. Pwede ba yun? Pwede bang hindi mo sinadya yun? Puno ng hinanakit na sabi ni Lisa. Sorry talaga. Pero sana hayaan mo na kami. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo sa akin. Babayaran ko lahat ng utang ko sa iyo kapag nagkapera ako. Pero sa ngayon, takawalan mo na ako. Mahal ko na si Christy. Pero 3 years yung meron tayo, Intoy. Wala naman sa panahon yun. Sabat ng kabit na si Christy. Bumaling si Lisa sa babae. Kaya di ka nagpapalit ng panty eh, kasi feeling mo walang halaga ang panahon. Inis na sabi niya rito. Nagpapalit ako no, kahit dito ka pa magkape. At bakit ako magkakape dyan? Matetano pa ako dyan. Tama na, Lisa. Tama na. Saway ni Intoy sa kanya. Naiinis na uli. Pasensya na, pero kailangan mong tanggapin na wala na talaga. Tigil na, please. Kinukuhanan na tayo ng litrato ng mga tao. Nakakahiya ka na. Sa narinig na huling mga salita nito, ay may sumibol na inis sa puso ni Lisa. Pinanlakihan niya ng mga mata si Intoy habang puno ng luha at sipon ang namumula niyang muka. Ako pa ang nakakahiya, ikaw naman ang manluloko. Ako pa ang nakakahiya, ikaw naman ang hindi nagbabayad ng utang. Oo, titigil na ako. Pero aasa ako na makakarma kayo. Ang lakas ng loob niyong magmalaki kahit kayo ang may ginagawang mali. Tinalikuran na siya ni Intoy. Mukhang wala nang balak makinig sa sama ng loob niya. Naglakad ito palapit sa kabit nito. Magsama kayo ng kabit mong hindi nagpapalit ng panty. Magsama kayong dalawa. Pahabol na sigaw ni Lisa sa dalawang papalayo. Pagkatapos sabihin yun ay tumalikod na rin si Lisa. Pinunasan niya ang luha ang muka at naglakad palayo sa boyfriend niya. Correction, ex na pala niya. Bakit nangyari to? Bakit? Nasabi ni Lisa sa isang maulang gabi. Habang nakaupo sa kama niya at nakatingin sa litrato niyang kumakalat sa Facebook. Wala namang masabi ang tito niyang bakla na si Arnie na nakatayo sa harap niya. Bakit ganito, Mamshi? Nasaktan na nga, iniwan na nga, nag-viral pa. Awang-awa sa kanya ang tito Arnie niya. Anak, okay lang yan. Anak ang tawag nito sa kanya dahil ito na ang tumayong magulang niya. Maaga siyang naulila. Hindi okay, Mamshi. Ginawa akong meme. Isang teenager na nakasaksi sa breakup nila ni Intoy ang kumuha ng litrato niya habang kausap niya ang ex niya. Sa litrato ay tila lungkot ang ekspresyon ng mukha niya sa sobrang sakit ng nararamdaman. Pawisan at luhaan siya at may sipon din na sumisilip sa ilong niya. Hindi lang in-upload ng teenager ang litrato niya sa social media sites. Nilagyan pa nito yun ng iba't ibang caption. May caption na ang nakasulat ay, mag-ingat sa nilalang na to. Bunga ito ng maling eksperimento ng gobyerno. Meron yung 15,000 na haha-reacts. Meron pang isa na ang sabi naman, nakakaiyak. Napatingin ako sa salamin. Meron yung 20,000 na haha-reacts at 15,000 shares. Mamshi, bakit yung iba kapag nasawi, binibigyan ng karapatan na mag-inerte
Magkulong sa kwarto, mag-resign sa trabaho, magbago ng hairstyle, magdusa ng tahimik. Bakit pag ako broken-hearted, kailangan mag-viral? Kailangan pagtawanan? Anak, sorry. Umupo na rin ang Tito Arnie niya sa kama at niyakap siya. Sumubsob naman siya sa dibdib ng baklang tiyuhin. Mahigpit ang yakap niya rito hanggang sa tumunog ang doorbell ng bahay nila. Nandyan na si Seb, sabi ni Tito Arnie. Umalis si Lisa mula sa pagkakasubsob sa dibdib ng tiyuhin at tumingin dito. Sinabihan mo si Seb, Mamshi? Oo, alam ko na mapapasaya ka niya. Puntahan mo na siya, anak. May katotohanan sa sinabi ng Tito Arnie niya. Kung may tao man na siguradong makakabawas sa kalungkutan niya, si Seb yun. Kaya tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at nagmamadaling nagtungo sa pinto. Hindi dapat pinaghihintay si Seb sa tapat ng pinto. Baka makita ito ng mga kapitbahay nila at pagkaguluhan. Artista kasi ito at sobrang gwapo. Nang buksan ni Lisa ang pinto ay tumambad ang gwapong mukha ni Seb sa kanya. Nakasuot ang lalaki ng gray na jacket na may hood. May suot ding malaking shades. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya. Papasukin mo na ako, Bliseria. Lumalakas na ang ulan. Sinimangutan ni Lisa ang lalaki. Bad trip na nga ako, tatawagin mo pa ako sa buong pangalan. Pero kahit nagrereklamo ay niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Pasok na, bilis. Pumasok na ang lalaki. Tinanggal nito ang hood nito at pinagpag ang makapal at itim na buhok. Habang ginagawa yon ay nakatitig ito sa kanya. Mapusyaw na tsokolate ang kulay ng mga mata nito. Kapag tumitig ito ay hindi niya mapigilang mailang. Ayos ka lang, Bliseria? Tanong ni Seb. Isa pa, pipitikin ko yung bagang mo. Banta niya dito. Natawa si Seb. Bahagyang naningkit ang mga mata nito dahil doon. Seb, kumain ka na? Tanong ng Tito Arnie niya. Maghahain na ako sa kusina. Hindi pa po, tita. Medyo gutom na nga po ako eh. Miss ko na po ang luto nyo. Kaya paborito mong pagkain ng niluto ko, Seb eh. Kasi tita ang tawag mo sa akin. Natatawang sabi ni Tito Arnie. O sige't maghahain na ako. Kausapin mong kaibigan mo at nalulungkot. Naramdaman ni Lisa ang kamay ni Seb sa tuktok ng ulo niya. Ako na pong bahala kay Bliseria, tita. Sinundot ni Lisa si Seb sa tagiliran. Natawa naman ito. Inirapan niya ito. Huwag ka nang masungit, Lisa. Tumitig ka na lang sa gwapo. Sabi ni Seb. Nagtaas baba ang kilay habang nakahawak sa baba. Gwapo? Asan? Nagkunwari siyang naghahanap ng gwapo kaya natawa si Seb. Nasabi na ba niya na masarap pakinggan ang buo at malalim na tawa ni Seb? Wala yatang kapintasan sa katawan ng kaibigan niya. Matapos kumain ay nagtungo sina Lisa at Seb sa kwarto niya. Kahit mayaman at sosyal na, ay at home pa rin si Seb sa bahay nila. Nauna pang mahiga sa kanya sa kama. Iginala ang paningin sa mga poster ng mga Koreanong artista sa kwarto niya. Ba't ka pumunta dito, Seb? Tanong ni Lisa sa lalaki. Naupo sa kama. Malungkot daw ang kababata ko. Siyempre, magpupunta ako. Alam mo na kapag may nakakita sa'yo rito, mababalita ka, di ba? Okay lang yun, Lisa. Saka ibang kotse yung ginamit ko. Tapos nag-disguise ako. Nagsuot lang ng shades, nag-disguise na? Angat ng kilay na sabi ni Lisa. Dapat nag-wig ka ng pink. Hindi pinansin ni Seb ang sinabi niya. Pinuna nito ang mga posters niya. Wala ka bang trauma sa singkit after na experience mo sa Singapore? Naging OFW si Lisa sa Singapore ilang taon nang nakakaraan. Nagkaroon siya ng hindi magandang experience sa employer niya. Koreano naman yung mga yan, saka mga artista. Sabi ni Lisa. Dapat poster ko na lang nilagay mo dyan. Mas gwapo pa ako sa mga yan eh. May poster mo kami, dun sa likod ng bahay, pagtaboy ng daga. Tumawa si Seb. Sanay na ito na binabara niya ito. Bumangon ito mula sa pagkakahiga sa kama at tumitig sa kanya. Anong problema? May re-restbakan ba tayo? May uupakan ba ako ha? Sabi ni Seb. Ikinuyong pa ang kamao. Di mo ba nakita sa Facebook? Yung I don't like social media. Alam mo yan. Ginawa akong meme ng mga tao. Kinuha ni Lisa ang cellphone at binuksan ang Facebook app. Pagkatapos ay inabot niya kay Seb ang cellphone para ipakita dito ang mga kumakalat na meme niya. Kitang-kita niya ang unti-unting pagdilim ng mukha nito.
Nagtagis din ng mga bagang nito. Ibinaling nito ang tingin sa dalaga. Gusto mong kasuhan natin sila lahat ng cyberbullying? Ang dami nila, Seb. Libo-libo sila. Baka maghirap ka pati ang kan mo. Kaya ko yun. Kahit maubos ang ipon ko, okay lang. Basta maturuan lamang sila ng leksyon. Ayoko na. Masakit man ang sinasabi nila. Mas masakit pa rin yung ginawa ni Intoy sa akin. Lumambot ulit ang ekspresyon ng mukha ni Seb. Gusto mong kasuhan ko si Intoy? May pwede bang ikaso sa taksil na boyfriend? Mapait ang ngiting sabi ni Lisa. Masakit lang, kasi madaya ang buhay eh. Kung sino pa ang nagtaksil, siya pa ang masaya. Ako na niloko, napagtawanan pa. Naiisip ko, siguro nakikita ni na Intoy at ng kabit niyang hindi nagpapalit ng panty ang mga post ng mga tao tungkol sa akin. Siguro pinagtatawanan nila ako ngayon. May dumaloy na mga luha sa mukha ni Lisa. Balak sana niyang punasan yon pero nauna na si Seb. Dumampi sa pisngi niya ang mainit at malambot na kamay nito at pinunasan ang luha niya. Napakabango din ang kamay ng lalaki. May dalang kapayapaan sa kanya ang kamay nito, kaya hinawakan niya yun. Hindi naman ito binawi yun sa kanya. Gusto mo sapawan natin tong viral picture mo? Napaangat ang tingin ni Lisa sa kaibigan. Ano? Anong sapawan? Sapawan natin. Magpakuha ka ng litrato na kasama ako. Kunwari nagde-date tayo. Tapos ako ang magpo-post para mas mag-viral. Para makalimutan na ng mga tao tong litrato mo. Ilang sandaling natulala si Lisa. Nag-isip ng malalim sa suwestyon ni Seb. Seb, artista ka. Hindi matutuwa ang manager mo kapag ipinost mo ako. Ordinaryo lang ako. Sino nagsabi sa'yong ordinaryo ka? Uupakan ko. Sobrang special mo kaya? Para kang lugaw na may itlog. Wala akong itlog, Seb. Saka seryoso ako. Seryoso din ako, Lisa. Maaapektuhan nga ang karir mo. I'm no longer a teenager, Lisa. 29 na ako. Hindi na ako simpleng mati ni idol lang. I'm trying to be a serious actor. Hindi na maapektuhan ang image ko na pakikipag-date sa hindi ko ka-love team. Seb, nasabi ni Lisa. Sa totoo lang ay gusto niya ang ideya nito. Kapag nag-viral sila ni Seb, ay siguradong makikita din yun ni Intoy. Siguradong mapuputol ang maliligayang araw nito. Ayoko lang na nakikitang ganyan ka, Lisa. Sabi ni Seb sa kanya. You're the strongest person I know. Kaya gusto ko sa mga pagkakataon nang hihina ka, may magtatanggol sa'yo. May magprotekta sa'yo. Thank you, Seb. Pag-iisipan ko yung suggestion mo, promise. Okay, basta sabihan mo lang ako. Kapag ayaw mo talaga ng plano ko, tumidi ka na lang sa gwapong mukha ko. Makakagaan din yun na loob mo. Ang yabang mo. Nakangiting sabi ni Lisa kay Seb. Sinundot uli ang lalaki sa tagiliran. Namamahid ka naman ng kulangot na may buhok ng elementary tayo. Pagkatapos yun ay nangharutan at nagpulitan na lang silang dalawa. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama at hindi makatulog, ay tiningnan ni Lisa ang nag-viral na litrato niya. Dumadami lalo ang nagsishare ng picture niya. Ang hindi niya inaasahan ay ang pag-comment ni Seb sa original picture na in-upload ng teenager na kumuha ng litrato. Ang sabi ni Seb, hindi mo dapat ginagawang katatawanan ng kalungkutan ng ibang tao. Sana hindi masarap ang ulo mo. Natawa si Lisa sa comment ni Seb na pinaghalong seryoso at kalokohan. Marami na ang nag-react sa comment ni Seb. Doon naisip ni Lisa na magandang ideya nga na lumabas kasama si Seb. Matatabunan nga ang nakakahiyang litrato niya at baka mainis pa si Intoy. Baka mangasay din sa inggit ang kabit nitong si Christy. Kaya agad-agad siyang nag-text kay Seb. Kailan natin gagawin ang plano mo, Seb? Sabi ng mensahe niya. Paglipas ng 2 araw ay nagsabi si Seb kay Lisa na isasagawa na nila ang fake dating na plano nito. Nagpa-reserve daw ang binata sa isang mamahaling buffet restaurant at doon daw sila kakaing dalawa ng dinner. Kaya nang sumapit ng hapon ay busy na si Lisa sa pag-aayos sa harap ng salamin. Si Tito Arnie ang katulong niya sa pag-aayos. Ang ganda mo, anak, sabi ng tito niya sa kanya habang sinusuklay ang buhok niya. Kinakabahan ako, Mamshi, sabi ni Lisa. Ay nako, bakit ka naman kakabahan? Baka kasi ma-out of place ako. Magmukha ako dong rambutan sa mangkok ng mga ubas. Mahalata nila na hindi ako sosyal na mayaman. Hindi sila naghihirap.
pero hindi rin sila talaga mayaman. Ano bang rambutan yung pinagsasasabi mo dyan, anak? Di ka naman balpon. It's a metaphor, Momshi. Basta may itsura ka, anak. Matalino ka din. Alam kong hindi ka nila madadaig. Naisip kasi ni Lisa na kung mag-fake date sila ni Seb, mas mukha sigurong kapanipaniwala kung mukha rin siyang sosyal. Ate Lisa, para magmukha kang sosyal, bilhin mo na tong cellphone na binibenta ko. Sabat ng trabahador nilang si Epang na nakaupo sa sofa. Tindera nila ito sa business nilang ukay-ukay sa palengke. Napalago ni Lisa ang business na yon noong mag-OFW siya sa Singapore, kaya kinaya nilang umupa ng trabahador. May cellphone na ako, Epang. Luma na yan, ate. Mukha na yung pangkaskas ng yelo, oh. Kapag binato mo yan sa mukha ng kaaway mo, pwede na mo ospital yun. Mabigat yan eh. Itong binibenta ko, bagong labas to. Sa kapatid to ng asawa ko na nakabase sa abroad. Mura lang nila nakuha. Magkano? Tanong ni Lisa. 15K. Mahal naman? Mura na to, ate. Sabi ng asawa ko, kaka-release lang nito ngayong taon. Mas magiging mukhang sosyal ka kapag ganito ang cellphone mo. Sige na, bibilhin ko na. Sabi ni Lisa. Alam niya na kailangan talaga ni Epang ng pera dahil marami itong anak. Kunin mo ang wallet ko sa kwarto ko. Ay, sige ate. Thank you. Nagmamadaling nagtungo si Epang sa kwarto niya. Napatingin uli si Lisa sa refleksyon niya sa salamin. Hindi siya pangit, pero hindi rin siya artistahin. Kutis pa lang, alam niyang ibang-iba na siya sa mga babaeng nakakasalamuha ni Seb. Insecurity rin niya ang ngipin niya. Nabungi siya sa Singapore noong OFW siya, kaya kinailangan niya magpapustiso. Siguro ang mga babae na nakakasalamuha ni Seb, nagpapadental implant. Ibang-iba sa kanya. Anak, halatang nag-aalala ka pa rin. Baka po kasi ma-judge lang ako ng mga tao kapag nag-upload si Seb ng mga litrato namin, Mamshi. Hindi mo naman alam. Malay mo anak, maging inspiration ka pa. Siyempre iisipin nila na napansin ka ng artista. Kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Bago pa makasagot si Lisa ay tumunog na ang doorbell. Sinusundo na siya ni Seb. Dinala niya ang bagong cellphone na binili kay Epang para medyo magandang tingnan ang cellphone niya. Pagkuway nagbiyahe na sila ni Seb para sa kanilang fake date. Ang laki naman ng buffet restaurant na to. Bulalas ni Lisa nang makarating sila ni Seb sa restaurant. Yup, this is the biggest buffet restaurant in the country. Dalawang palapag ang buffet restaurant. Marami yung mga malalaking ilaw. Mukhang sosyal nga ang mga tao na kumakain doon. Sanay lang kami ni Momshi sa maliit na buffet restaurant. Sabi ni Lisa. Pasimple pang nagbabalot ng pagkain si Momshi doon. Nahuli nga kami minsan eh. Akala ni Momshi makakalusot siya kapag nilandi niya yung waiter. Makapal pa ang bigote niya nun. Pinagbayad pa rin siya. Tumawa si Seb. Pagkatapos ay inilahad ang kamay nito sa dalaga habang titig na titig sa kanya. Nanghihingi ka ng pera, Seb? Sira, mag-holding hands tayo. Ha? Kailangan pa ba talaga? Sabi ni Lisa, dahil biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa ideya nito. We need to pretend we're on a date, Lisa. So yes, we need to hold hands. Naghuhugas ka ba ng kamay pagkatapos umihi? Tumawa si Seb. Of course, panoorin mo pa akong umihi. Kadiri ka. Natatawang sabi ni Lisa. Pero parang nakikiliti naman na ewan. Pasmado ako, bahala ka. Wala akong pakialam. Ano na? Okay lang ba sa'yo na mag-holding hands tayo? Para kay Lisa, napaka-sweet ng mga lalaking nagpapaalam. Kaya pumayag din siya. Sige, basta walang reklamo kasi pasmado ha. Naramdaman na ni Lisa ang kamay ni Seb. Mainit at malambot. Pinisil ng binata ang kamay niya bago siya dinala patungo sa isa sa mga buffet table. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, Seb. Yun naman ang gusto natin, di ba? At hindi sila natatawa. Mukha silang naiinggit, Seb. Kahit ako maiinggit sa lalaki na may kasamang katulad mo. Baliktad, Seb. Naiinggit sila sa akin. Hindi na tumugon si Seb dahil nakarating na sila sa buffet table. Binitiwan ni Seb ang kamay niya at ito ang kumuha ng tray kung saan ilalagay ang pagkain nila. Tinanong siya nito kung anong gusto niyang kainin at ito ang kumuha. Ito rin ang nagbuhat ng tray. Sobrang asikasong-asikaso siya ni Seb.
Kitang-kita ni Lisa ang inggit ng mga babae sa paligid. Ang ilan ay nililitratuhan na sila. Mukhang tagumpay ang plano ni Seb. Nang makadulog na sa mesa, ay pinagtitinginan pa rin sila Lisa at Seb. Nakakailang din pala na laging tinitingnan, Seb. Sabi ni Lisa. Ganyan talaga ang buhay naming mga gwapo. Ang yabang mo talaga. Nakangiting sabi ni Lisa. Oh, ano na? May kumuha na ng litrato natin. Okay na ba? Pwede na tayong umuwi? Hindi pa okay. Mabilis na sabi ni Seb. Magdududa sila kapag bigla tayong umalis. So, anong gagawin natin? Pangatawanan na natin to, Lisa. Mag-date na tayo. Lumukso ang puso ni Lisa sa sinabi ni Seb. Dito mo ba dinedate ang girlfriend mo? Si Alondra? Ex ko na yun. Hindi ka ba updated? Naging girlfriend ni Seb for 1 year ang ka-love team nitong si Alondra. Nag-break ang mga ito 4 months ago. Ayaw ni Alondra dito. Ayaw niya sa maingay o sa maraming tao. Dugtong pa ng binata. Baka dating madre yung ex mo. Huwag na natin pag-usapan si Alondra, Lisa. Kumain na lang tayo. Nagumpisa na nga silang kumain. Ito lang ang alam ni Lisa na pogi pa rin kahit nagsasalita na may laman ng bibig. Ikaw ang kadate ko. Ikaw dapat ang bida sa paningin ko, Lisa. Okay, sabi ni Lisa. Alam mo ba, sobrang na-insecure ako bago pumunta dito. Baka kako pagtawanan ako, ma-out of place ako, dahil ordinaryo lang ako at hindi naman sosyal. Bumili pa nga ako ng bagong cellphone para makasabay. Mula sa purse ay kinuha ni Lisa ang binili niyang cellphone. Binili ko tong cellphone sa trabahador namin sa ukay. Kinuha raw ng asawa niya sa kamag-anak sa abroad at bago matapos ni Lisa ang pangungusap, ay tumunog ang cellphone. May tumatawag. Napakundot ang noon ni Lisa. Hindi niya sinek ang cellphone matapos bilhin dahil nga dumating na si Seb kanina sa bahay. Kaya hindi niya alam na may kasamang SIM card yun. Sino kaya ang tumatawag? Baka yung kamag-anak ng asawa nang nagbenta sa kanya. Sinagot ni Lisa ang tawag. Hello? Nagkataong naka-loudspeaker ang cellphone kaya narinig ng ilan sa mga kumakain sa paligid nila ang sagot ng tumawag sa kanya. Ate, ikaw ba yung nagnakaw ng cellphone ko? Sabi ng isang babae sa kabilang linya. Nabanga nga si Lisa. Ate, please, kahit yung SIM card na lang ibalik mo, ate. Maawa naman po kayo sa akin. Pinag-ipunan ko po yan. Nanginig ang kamay ni Lisa sa narinig kaya nabitiwan ng cellphone. Nahulog din sa sahig ng restaurant. Nagsasalita pa rin ang dating may-ari ng cellphone. Ramdam na ni Lisa na pinapanood na sila ng mga tao sa paligid nila. Kung ayaw mo magtrabaho ng marangal, ate, maawa ka naman. Ibalik mo naman kahit yung SIM card lang. Pagpapatuloy na satsat ng boses sa kabilang linya. Taranta na rin si Seb. Sabay silang dumukwang para pulutin ang cellphone sa sahig. Muntik pa silang magkauntugan. Si Seb ang tumapos ng tawag. Nagkatitigan silang dalawa pagkatapos nilang umayos ng upo. Pulang-pula sa pagkapahiya si Lisa. Malilintikan talaga sa akin tong nagbenta nito sa akin. Nakakahiya. Frustrated na sabi ni Lisa. Halos mapapadyak pa. Nasira na ang kagustuhan niyang magmukhang sosyal. Napatitig si Seb sa kanya. Tapos ay napasandal ito sa kinauupo ang silya at natawa. Napatitig si Lisa sa namumulang gwapong mukha ni Seb dahil sa kakatawa at saglit siyang natulala. Pero maya-maya ay natawa na din siya. Sino ang hindi mahahawa sa tawa ng malaanghel sa kagwapuhan na si Seb? Si Seb ang naghatid kay Lisa sa bahay. Nang makauwi ang lalaki ay iniisip ni Lisa na hindi na ito tatawag sa kanya dahil matagal din silang magkasama. Pero wala pang isang oras mula nang umalis ito sa bahay nila ay tumawag na ang binata sa kanya. Wawa, tumatawag ka kaagad sabi ni Lisa kay Seb. Nakangiting naglalagay siya ng cream sa mukha habang nasa harap ng salamin. Namiss kasi kita agad. Ang bango ng kamay mo, no? Naiwan yung amoy sa kamay ko. Ano namang amoy? Amoy prosesyon. Sira, ewan ko sa'yo, Seb. Sige si Lisa sa pagpahid ng cream sa mukha habang nakangiti. Natutuwa sa naririnig sa kausap sa kabilang linya. Lisa, gusto kong mag-holding hands na tayo palagi para palagi ring mabango tong kamay ko. OA mo,
Pwede ka namang mag-lotion na lang sa kamay. Ayoko. Mas gusto ko yung holding hands tayo. Ayan ka. Ginagaya mo ko sa mga totoong nakakadate mo. Pinapaandaran mo ko. Tumawa si Seb. Pinost ko na pala yung picture natin sa social media accounts ko. Nakita ko nga. Nabasa mo ba yung mga comment? May nagsabi na nakakahiya raw ako kasi magnanakaw daw pala ako ng cellphone. Nakita ko yun. Binura ko na yung comment. Kapag nag-comment siya uli, malilintikan na siya sa akin. Di mo naman kailangan gawin to, Seb. Kahit hindi na tayo lumabas ulit for fake dating, ayos lang sa akin. Hindi ko nga kailangan gawin, pero gusto kong gawin. In fact, sa makalawa, ikaw ang gusto kong kadate dun sa dinner para sa cast ng teleserye na ginawa ko. Sigurado ka, Seb? Iaharap mo ko sa mga kapwa mo artista? Sa showbiz reporters? Oo naman. Kaya ano, okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Ang nakakapagtaka, hindi na niya iniisip si Intoy at kung anong reaksyon nito kung malaman nitong kasama niya si Seb. Gusto na lang talaga niyang makasama ang binata. Salamat sa pagpayag, Lisa. Sabi ni Seb. Basta tandaan mo, holding hands tayo para bumangot tong kamay ko. OA mo talaga. Inaamoy ko nga ngayon Hindi ko hugasan to agad. Para tong tanga. Bakit? Totoo naman Ewan ko sa'yo, Seb. Kunwari ka pa, hindi ka naman talaga naguhugas ng kamay. Tatawa-tawang sabi ni Lisa. Sige na, matulog ka na. Feel ko kulang ka sa tulog. Nagpaalam na nga si Seb pagkatapos niyon. Nahiga na si Lisa sa kama. Puting-puti ang mukha dahil sa cream. Malawak din ang ngiti sa labi. Tinitigan niya ang kamay niyang hinawakan ni Seb. Bakit parang kinikilig na naman ako kay Seb? Sabi niya sa sarili. Kinilig na ako sa kanya noon, walang pinatunguhan. Sa kakaibigan ko siya. At isa pa, tinutulungan lang niya ako na makalimutan ng mga tao yung nag-viral kong litrato. Hindi ko dapat nararamdaman to. Sabi ni Lisa sa sarili. Pero nakatulog pa rin siya na napapangiti sa alaala ng paghawak ni Seb sa kamay niya. Hanggang sa dumating na ang sinasabi ni Seb na dinner kasama ang mga kapwa nito artista at iba pang mga katrabaho. Sa reception area ng isang hotel ginanap ang Thanksgiving dinner para sa katatapos lang na teleserye na pinagbidahan ni Seb. Mukhang mamahalin ng mga damit nila, Seb. Sabi ni Lisa habang nakadulog sa isang pabilog na mesa. Yung akin, galing lang sa ukay namin. Isang pulang dress na hanggang itaas ng tuhod ang haba ang suot niya. Hakab yun sa kanyang katawan. May ukayon sa harapan kaya bahagyang nakalitaw ang gilid ng dibdib niya. Okay lang yan. Bakit mas maganda ka sa mga babae dito? Nambola ka pa. They're looking at you, Lisa. Most of the men here are staring at you. Medyo sexy kasi ang suot mo. Naiinis akong tinititigan ka nila. Pero I can't blame them. Hanggang titig lang naman sila Oras na may mambastos sa'yo, manguupak talaga ako. OA mo naman? Sabi ni Lisa, pero flattered. Saka kung may mambastos sa akin, kaya ko rin upakan, no? Di ako papayag na mabastos. Ngumiti si Seb. Gwapong-gwapo rin ang lalaki sa suot na dark blue na suit and tie. Napapatingin din dito ang mga babaeng artista at baklang reporter. Ikaw din, pinagtitinginan. Sabi ni Lisa. Halos tululaway na yung mga baklang reporter kakatitig sa'yo. Yung iba sa kanila, malaway lang talaga. Saka, don't mind them, Lisa. Mga babae din na artista. Mas makikinis pa sa akin. Grabe din makatitig sa'yo, Seb. Wala akong pakialam. Sa'yo lang ang atensyon ko. You are my date. Talaga? Sa akin lang ang atensyon mo? Paano kung maghubad yung pinakamagandang artista dito? Anong gagawin mo? Tatawag ako ng guard. Ba't maghuhubad? Public place to. Totoo? Hindi mo tititigan? Panunubok pa ni Lisa. Nangalumbaba sa mesa si Seb. Dahil doon ay napalapit ang gwapong mukha nito sa kanya. Napatitig na lang siya sa mapungay na mga mata ng binata. Sa'yo lang ako tititig, huwag kang mag-alala. Sabi ni Seb sa kanya. Gutom ka na, kumain na tayo. Sabi ni Lisa sa kaibigan. Pinaikot ang mga mata. Feel na ata ni Seb ang fake dating nila. Punta na tayo sa buffet table, Seb. Kumuha na tayo ng pagkain.
Inilahad ni Seb ang kamay nito sa kanya. Sige, pero dapat holding hands tayo. Pinaikot uli ni Lisa ang mga mata, pero tinanggap din ang kamay ni Seb. Gusto rin niyang maramdaman ang mainit na kamay ng binata. Sa buffet table ng dessert, unang pumunta sina Lisa at Seb. Nagkikrave lang si Lisa sa matatamis. Nasa tapat na sila ng malalaking mangkok ng mga marshmallow at pretzels. Sa tabi niyon ay may malalaki ring bowl ng chocolate dip at strawberry dip. Super hilig ko sa marshmallow sa chocolate syrup. Excited na sabi ni Lisa. Sige siya sa paglagay sa plato niya ng pretzels at marshmallows. Kunin mo lahat ng gusto mo, Lisa. Sabi ni Seb. Ganoon na nga ang ginawa ni Lisa. Hindi na rin siya nakatiis at kumuha ng malaking marshmallow. Sinawsaw yun sa mangkok ng chocolate syrup at kinain. Napapikit siya sa sarap. Ang sarap talaga. Sabi niya, ngiting-ngiti. Ngumiti si Seb. Para ka pa ring bata kumain ng chocolate. May mantsa ka pa ng chocolate sa lips mo. Umangat ang kamay ni Seb. Pupunasan ata ang lips niya. Nataranta si Lisa sa isiping dadampi ang mainit na kamay ni Seb sa labi niya. Mabilis na iniwas niya ang muka. Ngunit isa yung malaking pagkakamali. Tumalsik palabas ng bibig niya ang pustiso niya. At kung di ba naman minamalas, nashoot yun sa mangkok ng chocolate syrup. Malas, 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 sabi ni Lisa sa isip. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa pustiso niyang lumulutang-lutang na sa mangkok ng chocolate dip. Bago pa niya makuha yun ay isang matandang babaeng artista ang lumapit sa kanila. Posturang-postura ito at nakangiti. Dear, can you give me a plate, please? I like my pretzels with chocolate syrup. Nataranta si Lisa. Hinarangan niya ang mangkok ng chocolate syrup para hindi nito makita ang pustiso niya. Di rin siya makapagsalita dahil makikita nito na wala siyang mga ngipin sa harap. Hindi niya alam kung paano kukunin ang pustiso niya sa chocolate syrup. Nagkatitigan sila ni Seb. Kita niyang natataranta na rin ito pero pigil sa pagtawa. Dear? Untag sa kanya ng ginang. Are you okay? Tita, where's the chocolate? Sabi ng isang batang lalaking artista na lumapit sa kanila. Sinilip-silip nito ang bowl ng chocolate sa likod ni Lisa. Kung todo harang naman si Lisa. Ba't may naharangan yung chocolate, ate? Sabi ng bata kay Lisa. Kasi, panis na. Biglang palusot ni Seb para sa kanya. Panis na yung chocolate. Panis na? Sabi ng batang artista. Oo, panis na. Sabi uli ni Seb. Pinagpapawisan na ang lalaki. Kinain nga ni Lisa kaya medyo sumakit ang tiyan niya. Siniko ni Seb si Lisa. Umarte naman si Lisa na nakahawak sa tiyan habang nasasaktan. Mabuti pa, ibalik ko na lang sa kitchen yung chocolate. Sabi ni Seb sa magtiya. Para wala nang makakain. Muntik nang mayakap ni Lisa ang lalaki dahil sa ideya nito. Mukhang makakalusot sila. Bakit kayo magdadala? Meron namang waiter. Sabi ng matandang artista at lumingali nga sa mga taga-silbi. Waiter! Waiter! Nako, hindi na po. Kami na lang po magdadala sa kitchen. Sabi ni Seb dito. Akmang kukunin na ng binata ang bowl, pero ang bilis na nakalapit ng waiter. Bakit po? Sabi ng waiter sa matandang artista. Panis na raw tong chocolate Pakipalitan naman. Ako na lang ang magdadala sa kitchen, pare. Sabi ni Seb sa waiter. Nako, ako na po sir. Abala pa yan sa inyo. Sabi ng waiter. Biglang sunggab sa mangkok ng chocolate syrup sa mesa kung saan lumulutang ang pustiso ni Lisa. Napatitig doon ng waiter. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ay, kanino pong pustiso to? Gusto nang lumubog ni Lisa sa kahihiyan, lalo pa nang mapatitig sa kanya ang matanda at batang artista. Umiling siya. Hindi siya aamin kahit tamaan pa siya ng kidlat. Best actor naman si Seb. Nagmaang-maangan ng binata. Hala, talaga? May pustiso dyan? Kanino kaya yan? Kaya pala lasang panis. Ew! Baka kay ate, sabi ng batang artista sabay turo kay Lisa. Pinandilatan ni Lisa ang bata. Tikom ang bibig niya dahil kapag binuka niya ang bibig, ay pihadong buking siya.
Walang nakasagot sa kanila kung kanino ang pustisong palutang-lutang. Sige po, dadalhin ko na lang po ito sa kitchen at papalitan. Sabi ng waiter nang makitang pawisan na sila ni Seb. Pasensya na po. Naglakad na nga palayo ang waiter. Dala-dala ang mangkok na may pustiso ni Lisa. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Yun ang sigaw ni Lisa habang nasa loob sila ng kotse ni Seb. Hindi pinapatakbo ng binata ang kotse. Nakaparada pa rin yun sa parking lot. Nakatingin lang ito sa kanya habang hiyang-hiya siya sa nangyari kanina. It wasn't that bad. Pampalubag ng loob ni Seb sa kanya. Anong it wasn't that bad ka dyan? Sabi ni Lisa kay Seb. Natanggalan ka ba ng postiso ha, Seb? Nabawi naman natin yung postiso mo ah. Saka nangyayari talaga yan. Minsan talaga natatanggal ang postiso. Napasubsob si Lisa sa mga palad niya. Huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Nang medyo kalmado na siya ay tumitig siya kay Seb. Hindi talaga ako bagay sa mundo ng mga sosyal. 2 beses na akong napahiya. Pinakatitigan din siya ni Seb. Maya-maya ay ngumiti ito. May naisip ako. Okay. Tinatamad na sabi ni Lisa. Yung kahihiyan pa rin niya ang iniisip niya. Buti na lang talaga at laging to the rescue si Seb sa kanya. Ito rin ang gumawa ng paraan kanina para palihim na kunin sa waiter ang pustiso niya sa mangkok. Binayaran na lamang ni Seb ang waiter para isikreto lamang na kay Lisa yon. Hindi mo ba itatanong kung ano yung naisip ko, Lisa? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang? Tumawa si Seb. Okay. Naisip ko na sa susunod na date natin, doon tayo sa palengke kung saan araw ng tindahan yung ukay. Ano, game ka? Natigilan si Lisa. Tiningnan ang mukha ni Seb. Humanap ng senyales na nagbibiro lang ito. Pero Seb, hindi amoy hotel ang palengke. Maputik, maingay, maraming may putok dun. Eh ano naman? Saka nung hindi ba ako artista, nagpupunta naman ako sa palengke. Hindi naman ako maninibago. Pero baka pagkaguluhan ka ron. Pwede naman ako magdala ng bodyguard eh. It's a good idea, Lisa. Saka diba, dun din nagtatrabaho yung ex mo saka yung naging kabit niya. Tumango si Lisa. Hindi na niya iniisip si Intoy. Pero parang gusto nga niyang makita ang reaksyon nito kapag nakita nito nakadate niya si Seb sa palengke. Sigurado ka ba, Seb? Hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi ko na iniisip yung nag-trending kong litrato. Gusto kong gawin to, Lisa. I like spending time with you. Matagal akong parang naging desusi dahil artista ako. Pero nung nakasama kita, naging masaya ako. Kaya gusto kitang makasama palagi. Pero kung ayaw mo naman, hindi ko naman ipipilit. Ako din, tugon ni Lisa. Anong ikaw din? Gusto rin kitang makasama, Seb. Lalong namungay ang mga mata ni Seb sa pagngiti nito. Hindi na ito nakapagsalita. Hindi na lang mabura ang ngiti sa mga labi nito. Napangiti na rin si Lisa. Nawala na ang pagkapahiya sa sarili. Napalitan na ng isang katotohanan. Kinikilig na talaga siya uli sa kaibigang si Seb. Pinagkaguluhan ng ukay-ukay business ni Lisa ng araw na mag-date sila ni Seb sa palengke. Doon muna sila sa shop tumambay ng binata kaya marami sa mga namimili ang pumila sa tapat ng shop nila. Hindi ito nagdala ng mga bodyguards, kaya hindi mapigilan ang mga osisera na puntahan ang binata. Lisa, pabili naman ng t-shirt, sabi ni Minda. Isang may-ari din ng ukay-ukay stall sa palengke. Minda, may sarili kang tindahan ah. Iniwan ko na, hayaan mo na. Ang mahalaga makakita ng pogi. Halos hindi sila naubusan ng customer. Yung iba ay kahit hindi naman kasya sa mga ito ang damit ay binibili. Masilayan lang si Seb at makapagpa-picture. Mabait si Seb at walang arte. Pinagbebentahan pa ang mga namimili. Pinagbibigyan yung gustong magpakuha ng litrato at magpa-autograph. Epang, bantayan mo nga muna itong tindahan, sabi ni Lisa sa tindera. Kakain lang kami ni Seb. Sige po ate. Tara na Seb, kumain na tayo. Mukha ka ng pagod. Pawisan ka na oh. Talaga? Hindi na ba gwapo? Bahagya pang nilapit ni Seb ang gwapong mukha nito sa kanya. Umatras si Lisa. Mabilis na naman ang tibok ng puso. Pawisan lang, hindi ko naman sinabing pangit. Kinuha ni Lisa sa bulsa ang bimpo niya at idinampi yun sa noo ni Seb.
Ngumiti ang lalaki. Hinawakan ng kamay niya at ibinaba sa pisngi nito. Dito pa, Lisa. Tumigil ang baklang nagbebenta sa kanilang tindahan. Kabog ka, ate. Ba't ako walang ganyang boyfriend? Maganda din naman ako. Inirapan ni Lisa ang bakla. Magtanggal ka muna ng kuto. Tumawa ang bakla habang nagkakamot ng ulo. Napailing na lang si Lisa. Tiningnan si Seb. Uy, seryoso, maraming kuto yun. Huwag kang lalapit nun, baka mahawa ka ng kuto niya. Saka tara na nga, may masarap na lugawan dito. Inilahad ni Seb ang kamay nito sa kanya. Nanghihingi ka ba ng sahod sa pagtulong mo dito sa ukayan ko? Tanong ni Lisa. Umangat ang isang kilay. Alam mo naman ang ibig sabihin nito. Gusto kong mag-holding hands tayo, Lisa. Nagiinit pa rin ang mga pisngi ni Lisa bago ipatong ang kamay sa nakalahad na kamay ni Seb. Pinisil yun ng lalaki. Tumili na naman ang baklang maraming kuto, pero hindi na napansin yun ni Lisa. Nakatitig na lang siya sa mga mata ni Seb. Nahuhulog na naman ako sa lalaking to. Naisip niya. Holding hands sila habang naglalakad sa maingay at maputik na palengke. Natatagalan sila makapunta sa kakainan dahil paminsan-minsan ay may nagpapapicture kay Seb. Ate, pwedeng kunan mo kami ng picture? Minsang sabi ng isang intermitidang high school student. Inaabot kay Lisa ang cellphone nito. Bakit inaate mo ko? Iniri ka ba ng nanay ko? Inis na sabi ni Lisa dahil ayaw na ayaw niyang mauutusan ng hindi kilala. Sungit mo, Lola? Sabi ng estudyante sabay alis. Tiningnan ni Lisa si Seb. Di ba? Ibang-iba dito sa mga nakakasalamuha mong sosyal. Gusto mong terisin ko yun? Tinawag kang Lola eh. Hayaan mo na, kumain na lang tayo. Sa stall na may pangalang lugawan ni Nestor sila humantong. Pumwesto na sila sa mahabang mesa. Wala nang makalapit kay Seb dahil masungit si Mang Nestor at nagpapaulan ng mura kapag may maingay na customer. Medyo masungit tong si Mang Nestor, Seb, kaya dapat lagyan mo ng lambing ang pakikipag-usap sa kanya. Paliwanag ni Lisa sa binata. Magandang araw po, Mang Nestor. 2 special na lugaw po. Malambing na sabi ni Lisa sa matanda. Maghintay ka. Bulyaw ni Mang Nestor habang naghihiwa ng tokwa. Si, masungit di ba? Baling niya kay Seb. Tumango si Seb. Pero minsan mas masungit ka. Masungit ka dyan. Akin na nga ang kamay ko. Binawi ni Lisa ang kamay mula sa pagkakahawak ni Seb. Pero agad na hinawakan ulit yun ni Seb. Naglalambing ang ngiti nito. Sorry na, wag mo nang bitiwan ng kamay ko. Umismid si Lisa at hinayaan na lang na hawakan pa rin ni Seb ang kamay niya. Kung kakain ka pala dito, make sure na wala kang pupuntahang event bukas. Baka kasi magka-diarrhea ka. Kita mo, kinakamay ni Mang Nestor yung tokwa. Kasi pampalasa na rin yung libag ni Mang Nestor sa mga niluluto niyang pagkain. Parang kasama na yun sa spices. Pero feeling ko masarap naman. Sabi ni Seb. Yung libag ni Mang Nestor? What I mean is yung lugaw. Feeling ko masarap. Ano bang libag ang sinasabi niyo dyan, Ineng? Sabi ni Mang Nestor nang makalapit sa kanila. Anong order niyo? Umorder na nga si Lisa. Nang maihain sa kanila ang order ay binitiwan ni Seb ang kamay niya para makakain na sila. Inisip ni Lisa na mandidiri si Seb sa pagkain ng lugaw, pero hindi yun nangyari. Magana ang pagkain nito. Tumutunog pa ang paghigop. Pinagpapawisan pa ang gwapong lalaki na hindi niya matiis na kunin uli ang bimpo at punasan ang noon nito. Huminto ang binata sa pagkain ng lugaw at tumitig sa kanya. Ngumiti. Asikasong-asikaso mo ko ah. Hindi na lang ito pinansin ni Lisa at nagpatuloy na rin sa pagkain. Nakakatawa na kinaya ni Seb na makibagay sa mundo niya, na ibang-iba sa mundo nito. Humble talaga ang lalaki at mabait, kaya nga siya na-in love dito noon. Kahit may kaya na ito sa buhay noon pa mang hindi ito artista, mabait na talaga ito at humble. Swerte lang talaga niya at napili siyang maging best friend nito. Kung tuluyan man niyang mamahalin ito uli, may katugon man o wala, alam naman niya na mas mabuti itong tao kaysa sa ex niyang si Intoy, kaya hindi na siguro yun masama. Pagkatapos kumain ay nagpunta si Lisa sa CR ng palengke.
Dumiretso siya sa nakahilerang mga sink. Binuksan ng gripo at naghugas ng kamay. Mayroong pumasok sa CR at tumabi sa kanya. Tumayo lang yun sa kanya at walang ginawa. Nang tumingin si Lisa sa salamin, si Christy ang nakita niya. Ang ipinalit sa kanya ng ex niya. Paano mo nagawang mapilit ang artistang tulad ni Seb na i-date ka? Pinatay ni Lisa ang gripo bago tumingin kay Christy. Excuse me? Sabi ng mga matagal nang nakakakilala sa'yo dito sa palengke, kaibigan mo na daw si Seb dati. Kaya siguro pumayag siya na magpunta kasama mo rito. Siguro gusto mong pagsilosin si Intoy, no? Hindi totoo yan, ha? Sabi ni Lisa. Wag na nga tayong maglokohan, Lisa. Panay ang kwento sa akin ni Intoy na patay ka sa kanya. At feeling ko, patay na patay ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Pero pasensya na ha, kasi kahit anong gawin mong gimmick para pagsilosin siya, hindi yun mangyayari. Kasi ako nang mahal ni Intoy. Wala akong pakialam sa inyo ni Intoy, no? Sabi pa ni Intoy na hindi ka naman niya minahal. Putol ni Christy sa kanya. Sinabi niya na pinatulan ka lang niya kasi tinutulungan mo siya sa mga kapatid niya. Pero hindi niya masikmurang halikan ka. Nasusuka raw siya. Natahimik si Lisa at hindi makasagot. Masakit marinig ang mga salitang yun. Nakakababa ng pagtingin sa sarili. Ganun ka kababa, Lisa? Ganun ka kadesperada sa lalaki? Hanggang sa yun, di na rin matiis ni Intoy na magkunwaring may gusto siya sa'yo. Kaya naging kami na. Kung buhay prinsipe siya sa'yo, sa kanya naman buhay prinsesa ako. Nakita mong pinagkaiba natin, Lisa? Nangilid ang luha sa mga mata ni Lisa. Nasaktan siya pero hindi niya hahayaang hindi siya makalaban. Oo, alam kong pinagkaiba natin. Nagpapalit ako ng panty, hindi tulad mo. May class ako, hindi katulad mo. May pakialam ako sa nararamdaman ng iba, hindi katulad mo. Minahal ko ng buo si Intoy. Kung pinagpalit niya ako sa babaeng hindi naghihilod, kawalan niya na yun. Excuse me. Akmang lalagpasan ni Lisa si Christy pero humawak ito sa braso niya. Mas maganda pa rin ako sa'yo. Hindi ko kailangang bilhin ng pagmamahal ng lalaki. Hindi ko kailangang magmakaawa sa kaibigan ko para magselos ng ex ko. Kapag pinagtabi tayo, ako ang pipiliin ng kahit sinong lalaki sa mundo. Kasi sobrang simple ka lang, Lisa. Boring ka. Lumunok si Lisa. Pinigilan ng hagulgol na gustong kumawala sa bibig niya. Tinalikuran na niya si Christy at lumabas ng CR. Pinupunasan ang mukha na dinadaluyan ng mga luha. Sa di kalayuan ay naroon si Seb, nakikipag-usap sa fans nito. Hanggang sa makita siya nito, at nakita nito na luhaan siya. Nag-excuse ang binata sa mga tagahanga nito at nilapitan siya. Hindi na napigilan ni Lisa ang sarili. Niyakap niya na mahigpit si Seb. Sumubsob siya sa dibdib nito at doon siya umiyak. What's wrong? Tanong ni Seb sa kanya. Hinihimas ang likod niya. Hindi siya nakapagsalita. Doon naman lumabas ng restroom si Christy. Mukhang nagmamalaki pa nang tumingin sa kanila. Taas ang noo na nilapitan pa sila nito. Nawalaan ni Seb na si Christy ang nagpaiyak sa kanya. Nagsalubong ang kilay ng lalaki at agad na sinungitan si Christy. What did you do to her? Hindi sumagot si Christy. Napakalamig ng tinig ni Seb. Halatang hindi natutuwa. Why did you make her cry? Hindi yan nakakaintindi ng English, Seb. Sigaw ng osyesero sa di kalayuan. Nagtagalog na si Seb. Anong sinabi mo kay Lisa, ha? Doon naman pumasok sa eksena ang ex ni Lisa na si Intoy. Lumapit ito sa kanila at humarang sa harap ni Christy na para bang gustong protektahan ng babae. Pare, tinatakot mo ba ang girlfriend ko? Sabi ni Intoy. Nanlalaki ang butas ng ilong. Bakit parang pinagtataasan mo siya ng boses? Kababaeng tao nito, ginaganyan mo. Hindi ko siya pinagtataasan ng boses. Tinatanong ko kung bakit niya pinaiyak si Lisa. Babae pa rin to. Dapat kinausap mo ng maayos. Hindi ko nga siya sinigawan. Giit ni Seb. Pero nais ko talaga na sigawan siya. Hindi ko hahayaan ng kahit sino, kahit babae pa, nasaktan si Lisa. Hindi man isigaw ni Seb iyon, ay sinabi nito yun sa buo at seryosong tinig. Natigilan tuloy si Intoy. I'm assuming na you're Lisa's ex. Dagdag pa ni Seb. Please try to remember this.
I won't let you and your girlfriend hurt Lisa again. You don't deserve her tears. Pagkatapos na yon ay tumitig uli si Seb kay Lisa at niyaya ng umalis. Tara na. Wika nito sa malambing na tinig. Tumango si Lisa. Hinawakan ni Seb ang kamay niya at marahan siyang hinila palayo sa dalawa. Hindi na nito pinansin ng nagkakagulong fans. Gusto na talaga siya nitong ilayo sa mga taong nanakit sa kanya. Hinatid si Lisa ni Seb sa bahay. Wala ang tito ni Lisa kaya solo nila ang bahay. Nasa sala sila, magkatabi sa sofa. Bukas ang TV pero hindi nila pinanonood. Nakapulupot sa kanya ang matipunong wisig ni Seb. Nakasandal ang mukha niya sa dibdib ng binata. Amoy na amoy niya ang mabangong katawan nito. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Seb. Pinaglalaro niya ang mga daliri sa dibdib ni Seb. Wala yun. Ipagtatanggol kita kahit kanino. Bulong ni Seb sa tenga niya. Mainit ang hininga nito. Kasing init ng katawan nito. Wow, pwede ka ng superhero. Parang Superman. Dapat mag-costume ka. Yung nasa labas din yung briefs. Gusto mo akong makita na brief lang ang suot? Namimili yung tanong ni Seb. Hoy, hindi Asa ka. Sobrang init ng buong mukha ng dalaga. Matatawa pa ako dahil bacon ng Carter niyan. Hindi to bacon Silipin mo pa. Asa ka. Tumawa si Seb. Hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Hindi ako magko-costume pero protektahan talaga kita, Lisa. Mahal ka sa akin. Masarap sa pakiramdam ang mga salitang narinig ni Lisa. Hindi niya napigilan ang sariling mapaiyak. Sumubsob siya sa dibdib ni Seb at doon pinakawala ng mga luha. Hinimas lang ito ang likod niya at hinayaan siyang ibuhos ang emosyon niya. Habang nasa loob ng bisig ng binata, naalala niya kung paanong palagi din siyang pinoprotektahan nito noon. Several years ago, magkaklase sila ni Seb noong elementarya sila hanggang high school. Hindi pa artista si Seb noon at binatilyo pa lang. Pero gwapo na ito. Ito ang palaging escort ng klase. Si Lisa ang palaging class president dahil matalino. Lagi rin siyang pinagbibintangang sip-sip sa teacher. Hoy Lisa! Sigaw ng kaklase niyang si Carmela sa kanya, minsan naglalakad siya pauwi ng school. Hapon na at palubog na ang araw. Nagkakalat na ang pulang kulay sa langit. Lisa, sip-sip! Huminto sa paglalakad si Lisa. Anong sabi mo? Ikaw raw ang nagsumbong kay ma'am na nagdala kami ng alak. Sip-sip ka talaga, no? Maganda si Carmela pero tamad mag-aral. Mahilig magpulbo kaya sobrang puti ng muka. Mukhang espasol. Hindi ako sip-sip. Mali lang talaga ang ginawa niyo. Sip-sip ka? Dapat sa'yo binubugbog eh. Ano, dito tayo Tingnan natin hanggang saan ang tapang mo. Lisa, may problema ba? Biglang dating at singit ni Seb. Nasa likuran ito ni Carmela at naglakad palapit sa kanila. May hawak itong dalawang plastik ng gulaman. Nang tuluyang makalapit ay ibinigay nito sa kanya ang isa. Wala, sabi ni Lisa. Ayaw niyang madamay sa gulo si Seb. Tumitig si Seb kay Carmela. Agad namang hinitian ng babae si Seb. Anong sinasabi mo kay Lisa, Carmela? May paninita sa tono na sabi ni Seb. Wala namang problema, Seb. Sinasabi ko lang sa kanya na turuan niya ako sa math next time. Bumaling si Carmela sa kanya. Tandaan mo lahat ng sinabi ko, Lisa, ha? Pagkalambing-lambing bigla ng babae. Ang tamis-tamis pa ng ngiti. Bye, Seb. Kinawayan nito si Seb bago maglakad palayo. Yun ba talagang sinabi niya, Lisa? Tumango na lang si Lisa para walang gulo. Binalingan na lang niya ang gulaman mula kay Seb at sumipsip sa straw. Thanks, Seb. Tumango si Seb. Hatid nga kita sa sakayan mo. Magkatabi silang naglakad patungo sa sakayan. Sweet at malambing talaga sa kanya ang kaibigang si Seb. Madalas na nga silang tuksohin ng mga estudyante at guro. Crush niya si Seb, pero ayaw niyang magpadala sa tukso at maniwala na gusto rin siya ng lalaki. Masyado itong gwapo. Para sa kanya ay mas bagay ito kay Carmela. Mukhang espaso lang ito dahil sa pulbo, pero maganda naman. Sigurado kang hindi kayo naaway ni Carmela, ha? Paniniguro ni Seb sa kanya habang nilalaro ang straw ng backpack nito. Sigurado ako. Bully kasi yung mga yun eh.
Hindi na sumagot si Lisa. Doon siguro lalong nagduda si Seb kung nagsasabi ba siya ng totoo. Mukha kang binubuli ka niya kanina, Lisa. Bumuntong hininga si Seb. Basta itaga mo to sa bato. Hindi ko hahayaang may mga sa'yo. At kapag natupad na ang pangarap ko na maging artista at yumaman na ako, papabantayan kita sa 10 bodyguard. Ang haba naman yan. Kailangan ba talagang itaga sa bato? Di ba pwedeng i-post na lang sa Facebook? Natawa si Seb. Malutong natawa. Nang marinig ni Lisa yon, ay nawala na rin ang inis at takot niya sa pag-aabang ni Carmela. Napangiti na rin siya. Sa paglipas ng taon ay natupad ang pangarap ni Seb. Naging artista ito. Siya naman ay lalong lumalim ang nararamdaman sa kababata. Nang mangailangan sila ng pera para sa naluluging negosyo, ay minabuti ni Lisa na magpunta ng Singapore para maging domestic helper. Wala na rin kasi silang pera para matuloy ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Kailangan niya munang makaipon. At kailangan rin niyang umiwas kay Seb para hindi umasang gusto siya nito. Artista na ito kaya sobrang labo na pangarapin pa niya ito. Hindi naman siya nakakalimutan ito kahit na sikat na itong artista. Pero pakiramdam pa rin niya ay hindi siya bagay dito. Sa napuntahan ni Lisa na amo sa Singapore ay hindi siya masyadong pinalad. Aminado naman siyang hindi siya gaanong magaling sa gawaing bahay dahil nga dati silang may kaya sa buhay. Pero sinisikap niya magtrabaho ng maayos bilang domestic helper. Kaya lang ay sadyang masama ang ugali ng mga among natapat sa kanya. "You stupid animal!" Bulyaw ni Mrs. Wang kay Lisa. Ito ang Chinese employer niya sa Singapore. Galit na galit ito dahil nasunog niya ang ipiniprito niyang itlog. "Sorry, madam. I'm just sleepy. It won't happen again." Pagmamakaawa ni Lisa. Totoong inaantok pa siya kaya napabayaan niya niluluto. Halos 4 na oras na lang kasi ang tulog niya araw-araw dahil sa pagtatrabaho para sa mga ito. Siya ang pinakahuling natutulog at pinakaunang gumigising. Trabaho niya na linisin ang mga kotse ng amo niya. Ipagluto ang mga ito ng almusal. Maganda ng baon ng anak ng mga ito at maglinis ng bahay. Pagod na siya. Hindi sulit ang pagod niya sa sahod niya na palagi pang may kasamang sermon at pananakit. "You are wasting food!" Bulyaw ni Mrs. Wang. Nasa 30s pa lang ito pero mukhang losyang na. Nagpakulay pa ito ng chestnut brown sa buhok. Hindi bagay dito. Mukha itong kutsinta. "I must teach you a lesson, Lisa." Sinampal siya ni Mrs. Wang. Nangapal ang pisngi niya sa lakas. Hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng babae. Unang araw pa lang niya ay kinuha na nito ang cellphone niya. Doon pa lang ay dapat nagduda na siya. Wala pa siyang 2 oras sa apartment nito noon ay sinaktan na siya nito. Nagsalita si Mrs. Wang sa wika nito. Pinapalapit ang asawa nito. Sinunggaban siya ng asawa ni Mrs. Wang mula sa likod. Hinawakan ang mga kamay niya. "Hold her! Hold her! Let us teach her a lesson." "Stop!" sigaw ni Lisa. Nagpupumiglas siya. "Stop, please! I'm begging you. Please don't hurt me. It won't happen again. I won't do it again. I promise." Kinuha ni Mrs. Wang ang kawali na pinagprituhan niya ng itlog. Bawal silang mag-shorts habang kumikilos sa bahay, kaya nakapantalon siya. Yun siguro ang dahilan kaya t-shirt na lang niya ang pinakialaman ng ginang. Inangat nito ang laylayan niyon para ma-expose ang tiyan niya. Alam na ni Lisa ang gustong gawin ng salbaheng amo niya. "Please, please, I'm begging you, please. No, please. Have mercy. Have mercy, please." Ngiting-ngiti lang si Mrs. Wang. Marahang idinikit ang mainit na pitan ng kawali sa tiyan niya. Nagsisisi pa si Lisa habang sumisigaw. Tawa lang ng tawa ang mag-asawang demonyo. Mabilis din naman tinanggal ni Mrs. Wang ang kawali sa katawan niya. Siguro ay ayaw nitong magpa-ospital ng kasambahay. Tinakot lamang siya. "You know your lesson now?" sabi ni Mrs. Wang sa kanya. Sunod-sunod ang naging tango ni Lisa. "I won't waste food anymore. I'm sorry." Si Mr. Wang naman ang nanakit sa kanya. Bigla na lang nitong inumpok ang mukha niya sa refrigerator. Hindi siya nakasigaw dahil naramdaman niyang natanggal ang mga ngipin niya sa harap. Napadaos-dos siya ng upo sa sahig. Dumadaloy ang luha at dugo sa muka. "That's my money you're wasting. Don't do it again." Sigaw ni Mr. Wang. Ilang minuto pa siyang sinigaw-sigawan ng mag-asawa.
Nanood lang at tumatawa ang 10 taong gulang na anak na babae ng mga ito. Nang magsawa sa pananakit ay lumabas ang mag-asawa ng apartment at ikinandado ang pinto. Iyak pa rin ang iyak si Lisa. Kung hindi lang ikinakandado ng mga ito ang pinto ay paniguradong tatakas siya. Kung hindi lang kinuha ng mga ito ang cellphone niya ay magsusumbong siya noon pa man. Marami naman siyang kakilala na napunta sa mabait na amo. Bakit ba minala siya at napunta sa demonyong mga amo at walang puso sa kapwa? Sobrang baba ng tingin ng mga ito sa kagaya niya. Sandwich! Sigaw ng anak ng mag-asawa. Hinihila-hila ang buhok niya. I am hungry! Sandwich! Kahit ang bata ay masama rin ang ugali sa kanya. Kung kagaya lang siya ng magulang nito na masama ang ugali, matagal na niyang nagantihan ng batang ito. Hindi na alam ni Lisa kung ano ang mangyayari. Natatakot siyang mamatay sa kamay ng mga salbahing amo. Isang araw ay binigyan si Lisa ng Diyos ng pagkakataon na makatakas. Sabado ng umaga, walang pasok si Mrs. Wang pero may pasok ang mister nito. Lisa, this is the food I want you to cook for dinner. Are you listening? Sabi ni Mr. Wang. Sorry. Yes, I understand, sir. When I get home, you better have prepared this food. You understand? Yes. Okay. Go take care of my daughter. Lumabas na si Mr. Wang ng apartment. Ilang sandali lang natulala si Lisa sa anak ng mga amo niya. Inirap-irapan siya ng bata. Hanggang sa may ma-realize si Lisa. Hindi na ikandado ni Mr. Wang ang pinto. Si Mrs. Wang ang laging nagkakandado niyon. At sa oras na iyon ay naliligo ang amo niyang babae. Pwede na siyang makatakas. Parang tinatambol ang dibdib ni Lisa sa naisip. Ito na ang tsansa niya. Matagal maligo ang amo niyang babae. Malaki ang tsansa niyang makatakas. Naghintay si Lisa ng 5 minuto. Sigurado ay nakaalis na ang kotse ng amo niyang lalaki. Wala na siyang sasayanging oras. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Nanlalamig siya sa kaba. Where are you going, Lisa? Tanong ng anak ng amo. Nilingon niya ang batang babae. I will tell my mom that you're escaping. Sabi ng bata. Nanlilisik ang mata sa kanya habang nakangisi. Gusto sigurong matakot siya rito. Pero sa halip na mangyari yun ay nawala pa ang takot ni Lisa. Napalitan ng galit. Salbahe talaga ang pamilya nito. Kailangan maputulan ng sungay pati ang batang ito. Okay, go. If you tell your ugly mom, I will run outside and go to the police. The police will know they are hurting me, and they will put your ugly mom and your ugly dad in jail. Natigilan ng bata. Parang nasaktan sa panlalait niya sa mga magulang nito. Pangit naman talaga ang mga magulang nito dahil pangit ang ugali. Hindi siya makaramdam ng konsensya sa panlalait sa mga ito dahil sa galit na nararamdaman niya. If your ugly mom and your ugly dad are in jail, where will you go? To your ugly aunt? To your ugly uncle? To your ugly grandmother? So don't tell your ugly family, or else you will be alone. Understand? Doon na bumunghalit ng iyak ang bata. Alam niyang hindi agad maririnig yun ng nanay nito. O kung marinig man ay mahihirapang makalabas agad ng ginang at habulin siya dahil nga nasa kalagitnaan ito ng pagbigo. Kaya sinamantala na ni Lisa ang sitwasyon. Lumabas siya ng apartment unit. Bumalik ang kaba niya. Parang lalabas ang puso niya sa dibdib habang tumatakbo pababa ng hagdan at makaalis ng apartment building. Nanlalabo na ang mga mata niya sa pag-iyak. Dasal niya ay walang nakalimutan ng amo niyang lalaki at hindi bumalik at baka makasalubong niya. Malilintikan siya at baka mapatay na siya ng mag-asawa. Tagumpay na nakalabas siya ng apartment unit. Pumara siya ng taxi kahit walang pera. May tutulong naman sa kanya sa agency kapag naroon na siya. Nang makasakay ng taxi, ay hindi na napigilan ni Lisa ang sarili. Sumubsob na siya sa mga palad niya at humagulgol. Salamat na lang at matiwasay niyang narating ang Singapore branch ng agency na nagpaalis sa kanya noon sa Pilipinas. Galit na galit ang mga Pinay na kasamahan niya sa agency matapos niyang sabihin ang kwento niya sa mga ito. Natuwa si Lisa sa simpatya ng mga ito sa kanya. Pero isang linggo rin siyang walang cellphone at kailangan niyang tawagan ng tito niya. Mamshi, binugbog ako ng mga amo ko rito. Sabi niya nang sumagot sa tawag niya ang tito niyang bakla. Iyak agad ng iyak ang tito niya. Sorry anak, hindi ka dapat nasaktan. Bumalik ka na dito. Bumalik ka na.
Pero hindi pwedeng bumalik ng ganun-ganun na lang si Lisa. Kailangan niya makaipon para makatapos ng pag-aaral at mapalago ang negosyo. Sinabi niya sa tito niya na pag-iisipan niya bago tinapos ang tawag. May isa pang gustong tawagan si Lisa, ang palagi niyang tagapagtanggol. Si Seb. Ilang ring pa lang ay sinagot na agad nito ang tawag niya. Lisa, kamusta ka na? Hindi ka na nag-update after mo makapunta dyan sa Singapore. Ayos ka lang ba? Sabi ni Seb. Seb? At napaiyak na naman si Lisa bago ikwento sa lalaki ang nangyari. Natahimik si Seb sa kabilang linya. Ilang sandali ring wala itong nasabi kaya inisip niya na tinapos na nito ang tawag. Seb? Nakarinig si Lisa ng hikbi mula sa kabilang linya. Sorry. Sorry na wala ako dyan para sa'yo, Lisa. Ipinangako ko pa naman na palagi kitang poprotektahan. Okay lang, Seb. Okay na ako. Maraming Pinay na tumutulong sa akin dito. Alam niya na abala ito sa pagtupad ng pangarap nito. Artista na kasi ito. No. Pero huwag ka mag-alala. Pupuntahan na kita dyan. Pupuntahan kita dyan, Lisa. At ginawa ngayon ni Seb makailang araw matapos nilang mag-usap. Nang dumating si Seb sa agency ay agad-agad siya nitong niyakap. I'm here, Lisa. I'm here. Nakasubsob lang siya sa dibdib ng binata. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Please talk to me. Nahihiya ako, Seb. Sabi ni Lisa habang nakasubsob sa dibdib ng binata. Nawalan ako ng ngipin sa harap dahil sa ginawa nila sa akin. Buong buhay kong inalagaan ang ngipin ko, tapos ganun-ganun lang nilang nilapastangan. Hinigpitan ni Seb ang yakap sa kanya. It doesn't matter. Wala kang dapat ikahiya. Gusto mo ba silang kasuhan? Gusto mo ba na maging assistant ko sa Pilipinas? Tatapatan ko ang sahod mo rito. No, ayoko. Kaya ko to, Seb. Sisiguruhin daw ng agency na okay na magiging sunod na amo ko. Kaya nagdesisyon ako na ituloy ang pagtatrabaho dito. Hanggang sa makaipon ako at maging maayos ang tinayo naming bagong negosyo ni Mamshi. Lisa, you don't have to do this. I can help you. Alam mo matagal na kitang kinukuhang assistant, diba? Ikaw lang ang may ayaw. I know, pero kaya ko to. Masaya ako na maprotektahan mo. Pero malakas din naman ako. Maabilidad, matapang. Kakayanin ko na tumayo sa sarili kong paa. Kaya kong itaguyod ang sarili ko. Isa pa, anong sasabihin ng girlfriend mo? Ka-love team ko lang siya. Hindi ko siya girlfriend, Lisa. Okay. Pero thank you for the offer, Seb. Thank you for coming here. Malaking bagay ang presensya mo ngayon. Pero I want to do this for me. I want to prove myself to the world. Kaya sana hayaan mo ko. Kakayanin ko to, promise. Hindi na nakasagot agad si Seb. Hinimas-himas na lang ang likod niya. Dapat sa mabait na amo ka na talaga ibigay ng agency na to. Kung hindi, mananagot ang mga to sa akin. Natawa ng mahina si Lisa. At ilang sandaling hindi nakapagsalita. Naisip niyang umamin na ng nararamdaman niya dito. Pero naisip na naman niyang iba na ang mundo ng lalaki. Gayunpaman ay masaya siya dahil narito pa rin ito para sa kanya. Gayunpaman ay alam niyang hindi siya makabubuti sa karir nito. Kaya nagdesisyon siyang makontento na lang sa yakap ng binata. Luhaan si Lisa nang matapos ang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Naalala na naman niya ang pustiso niya dahil sa mag-asawang Wang. Humingi ng tawad ang mga ito sa kanya noon, pero hindi niya maibigay yon. Naban na rin ang mga ito sa mga manpower agency at hindi na kailanman pwedeng kumuha ng kasambahay sa anumang ahensya sa Pilipinas. Pagtingin ni Lisa kay Seb, ay nakatulog ito sa sofa nila. Nakaupo na siya sa sahig at nakatitig sa maamong mukha ng binata. Ang kahel na liwanag ng lampshade ang tumatanglaw sa kanila. At ngayon, eto tayo. Pagkausap niya sa natutulog na si Seb. Okay na ang negosyo ko at matagal ka ng artista. Naging girlfriend mo talaga yung babaeng sinabi mong ka-love team mo lang. Nakalimutan ko na ang pagtingin ko sa'yo at nabaling na kay Intoy. Pero naghiwalay na kami. Tapos bumalik ka. Bumalik ka at hindi mahirap maalala kung gaano kita kamahal noon, Seb. Pinunasan ni Lisa ang mga luha na dumaloy sa pisngi. Pinadaan niya ang daliri sa pisngi ni Seb. Pero magkaiba pa rin ang mundo natin. Hindi pa rin ako bagay sa'yo. Lamang na lamang sa akin yung ex mo. Artista siya, maganda, mayaman. Kapag siya ang kasama mo, hindi mo ikakahiya
Dahil hindi ka huhusgahan ng mga tao. Hindi ka pagtatawanan sa social media tulad ng ginawa sa akin. Kaya kahit gaano kita kagusto, hindi ako aamin sa'yo. Hindi talaga. Pumatak na naman ang mga luha ni Lisa. Mabilis niyang pinunasan yun. Pagkatapos ay naglakas ng loob na dumukwang at dampian ng magaang na halik ang pisngi ni Seb. Salamat sa pag-aalaga. Mahal kita, Seb. Kung alam mo lang. Pinagbigyan niya ang sariling pagmasdan lang ang mukha ng lalaking minamahal niyang muli. Lumipas ang isang linggo at nagpasama kay Lisa si Seb sa isang guesting nito sa isang talk show. Habang nanonood sa lalaki ay tumunog ang cellphone ng dalaga. Nang ilabas niya yon ay nakita niya na may message sa kanyang ex na si Intoy. Binasa niya yon. Pwede bang makipagkita, Lisa? Gusto ko na makausap ka. Kumunot ang noo ni Lisa pero hindi pinansin ang mensahe. Isinilid niya uli ang phone sa bulsa at pinanood muli si Seb. Kinakausap ng interviewer ang mga kasamahan nitong artista nang magtama ang mga mata nila. Kinindatan siya nito. Baliw. Kinikilig na sabi niya sa isip. Maya-maya ay nakaramdam si Lisa ng tawag ng kalikasan, kaya nagpunta siya sa CR. Naguhugas na lang siya ng kamay nang may tumabing babae sa kanya. You're Lisa, right? Yung pinupost ni Seb sa social media? Agad na nakilala ni Lisa ang babae. Ito ang ka-love team ni Seb na ex na nito ngayon, si Alondra. Yes, nakangiting sabi ni Lisa sa babae. Alam mo naman siguro na pinupost ka lang ni Seb para pagsilosin ako, di ba? Hindi nakakibo si Lisa. Di yata at paborito ng mga intrimitidang babae ang mag-confrontation scene sa CR. Seriously, Lisa? Sabi ni Alondra habang nakatingin sa salamin at sinusuklay ng kamay ang buhok. I know he's your friend, and that's all he will ever be. Kaya kung umaasa ka, sorry. Kasi mamaya sasabihin ko na sa kanya na oo. Nagselos ako. At pwede na niyang tigilan ang ginagawa niyang panlalandi kunwari sa'yo. Bumaling sa kanya si Alondra. I am sorry again na ginawa ka pa niyang instrumento para lang mapabalik ako sa kanya. Hindi mo deserve yun. Tumango si Lisa para pasimpleng punasan ang biglang tumakas na luha. Tapos ay tiningala ang babae. I understand. Humawak si Alondra sa braso niya at hinimas-himas yun na para bang nakikisimpatya. Makakahanap ka rin ng iba dyan, Lisa. Just not Seb. We love each other. Saka natutulungan namin ng karir ng isa't isa. Sorry na naipit ka sa gitna naming dalawa. Pero sana maging masaya ka pa rin sa amin. Tumango si Lisa. Siyempre naman, kung totoong mahal ka niya, balikan mo na. Magiging masaya ako para sa kanya. Excuse me. Pagkatapos niyon ay lumabas na sa CR si Lisa. Hindi na siya bumalik sa studio. Lumabas na siya ng building na mabigat ang dibdib. Tumunog ang cellphone ni Lisa sa bulsa. Tumatawag si Intoy. Pumikit si Lisa. Bumutong hininga bago sagutin ang tawag. Bakit, Intoy? Mag-usap tayo, Lisa. Sige, saan? Ite-text ko. Nang matanggap ang text ni Intoy ay nagtungo na siya sa address na sinabi nito. Sa isang fast food restaurant malapit sa palengke nakipagkita si Intoy. Hindi ito makakain. Hindi makatingin sa kanya. Magalaw ang kamay nito. Mangungutang ka ba, Intoy? Sabi ni Lisa. Hindi ah. Bakit mo gustong makipagkita? At bakit nakipagkita naman ako? Tanong ni Lisa sa sarili. Pero alam niya ang sagot. Nasaktan siya sa sinabi ni Alondra. Pero alam niyang may punto ito. Kailangan na niyang iwasan si Seb. Gusto kong mag-sorry, Lisa. Yun lang ba? Sana chinat mo na lang. Gusto ko ring sabihin na nagkamali ako. Hindi na nakapagsalita si Lisa. Nagkamali ako na pinakawalan kita, Lisa. Intoy, patapusin mo muna ako, Lisa. Please. Gusto kong sabihin sa'yo lahat. Gusto kong gumaan ng loob ko. Noong araw na nakita ko kayo ng lalaking yun sa palengke, nalungkot ako. Natahimik. Kaya kasi sinugod ni Christy kasi nakita niya na naapektuhan ako. Pinatanggap ko si Christy sa inyo. Pero sa totoo lang, nahihirapan na ako sa kanya. Sinasaktan niya ako. Binubungangaan. Iba sa pagtrato mo sa akin. Intoy. Please, Lisa, patapusin mo muna nga ako. Napaikot ng mata si Lisa at hinayaan ng lalaking magsalita. Iba ka sa kanya, Lisa. Hindi ko lang masabi sa'yo, pero sinasabi ko sa kanya.
Kaya siya galit na galit nung araw na sugurin ka niya. Ang tanga-tanga ko, Lisa. Dapat hindi na kita pinakawalan. Sorry sa lahat. Wala nang saysay na sabihin mo pang mga yan, Intoy. Siguro nga wala nang saysay. Pero kakapalan ko pa rin ang mukha kong sabihin na pwede kang bumalik sa akin. Hiniwalayan ko na si Christy. At promise, kung bumalik ka, itatrato na kita ng tama. Kapag bumalik ka, hindi na kita sasaktan ulit. Pero oo, siguro nga walang saysay. Lalo na kung boyfriend mo na yung artista. Parang pinisil ang puso ni Lisa nang marinig yun. Hindi niya masabing makikipagbalikan na kay Seb ang ex nito. At baka i-delete na ng binata ang mga litrato nila sa social media. Ilang taon din sila ni Intoy. Sa ilang taon na yon, bawat I love you nito ay pinagdududahan niya kung totoo o sincero. Pero ang pagsisisi nito ngayon, ramdam niya na totoong totoo. Kung bibigyan mo ko ng isa pang chance, Lisa. Pwede naman nga. Pero sino ba ang pumipigil kay Lisa na bigyan ng lalaki ng second chance? Si Seb ba? Si Seb na hindi bagay sa kanya? Hindi ko alam ang sasabihin ko, Intoy. Pero huwag kang mag-alala, pag-iisipan ko. Tumango naman si Intoy. Naiintindihan ko. Doon natapos ang usapan nilang dalawa. Nang makauwi si Lisa at makahiga sa kama, ay panay ang chat sa kanya ni Seb. Tinatanong kung nasaan siya. Ayaw niya na magmukhang kawawa na naman siya kapag nagkabalikan na ito at ang ex nito. Kaya minabuti niyang magsinungaling. Nagkabalikan na kami ni Intoy, Seb. Kanina lang. Chat na yun sa binata. Tapos ay nag-log out na siya sa mga social media account. Sunod ay sumubsob siya sa unan niya at umiyak. Sa bahay ni Seb, nakahiga siya sa kama. Tulalang nakatingin sa kisame. Mugto ang mga mata niya sa kakaiyak. Hindi niya inaasahan na makikipagbalikan si Lisa kay Intoy. Bakit ka nakipagbalikan sa kanya, Lisa? Nasabi ni Seb sa kawalan. Hindi ka naman niya tinatrato ng tama. Gusto kitang protektahan sa kanya pero ikaw naman ang bumabalik. Siguro nga mahal na mahal mo siya, kaya hindi mo ako napapansin. Kaya hindi mo nahahalata ang nararamdaman ko sa'yo. Napabuntong hininga si Seb. Matagal na siyang may nararamdaman para kay Lisa. Hindi lang niya masabi dahil parang hindi ito interesado sa kanya. Noong nagsimula ang fake dating nila ay nagkaroon ng pag-asa ang puso niya. Pero ngayon ay nawala na parang bula ang pag-asa na yon. Tumunog ang doorbell ng condo unit. Hindi kumilos si Seb. Walang balak buksan ang pinto. Pero makulit ang nasa labas. Panay ang pindot sa doorbell. Inis na lumapit si Seb sa pinto. Pagbukas niya na yon ay ang dating ka-love team na si Alondra ang nakita niya. Pink na top at pulang maikling skirt ang suot nito, tapos pulang-pula ang labi at pisngi. Mukha itong pigsa. Papapasukin mo ba ako? Nakangiting tanong ni Alondra. What do you want? Sungit mo naman. Pasok na ako Pumasok si Alondra sa condo unit niya. Pero nanatiling nakatayo lamang si Seb habang ang babae ay prenteng umupo sa sofa. I want to be alone, Alondra. Huwag ka nga mag-inarte, Seb. May good news ako sa'yo. Nakausap ko yung favorite nating director. Willing daw siyang i-direct tayo in case mag-decide tayo na magka-pelikula uli. I don't care, Alondra. Anong I don't care ka dyan? Blockbuster director yun, Seb. Kung siya ang gagawa ng comeback film natin, kikita uli tayo ng malaki. Kunwari na lang na nagkabalikan tayo. For sure, marami na namang fans ang manonood. Alondra, let me get this clear. Ayoko nang magkunwari. Ayoko nang magkunwari na may relasyon tayo. Ayoko magkunwari na nagkabalikan tayo. Ayoko nang sumunod sa dikta ng fans natin. I want to be free. Nagsalubong ang kilay ni Alondra. Sinisira mo ang karir nating pareho, Seb. Inis na sabi ng babae. Yung kagustuhan mong magpapansin dun sa babaeng pinost mo dun sa social media, hindi yun nakatulong sa karir mo. Pero okay lang sana kung ikaw lang ang naapektuhan. Kung ikaw lang ang lumaylay ang karir. Kaso hindi Dinamay mo ko, Seb. I'm sorry. I just want to be with Lisa. I don't want to be a part of her love team anymore. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Hindi naman siya sobrang ganda. Seb, can't you see? I am one of the hottest stars in the country. She's a nobody. Bakit ba mas gusto mong makasama siya kaysa sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Seb. She's not a nobody, Alondra. She's a nobody, Seb. Unlike you, you're somebody. In fact, kahit siya alam niya na hindi ka bagay sa kanya.
Nang kausapin ko siya sa... Kinausap mo si Alondra? Gulat na tanong ni Seb. Oo, kinausap ko siya. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi siya bagay sa'yo dahil ako ang Bakit mo sinabi yun? May gigil na sabi ni Seb. Bakit mo siya sinabihan ng ganun? Cause we are superstars, Seb. And you're trying to turn us into supernovas. Sinisira mo ang karir natin pareho. Hindi sa akin nakadepende ang karir mo, Alondra. Ano pang sinabi mo kay Lisa? Hindi na mahalaga yun, Seb. Ang mahalaga, kahit siya, alam na mas okay na lumayo siya. Hayaan tayo na ipagpatuloy kung anong meron tayo. Kumuyom ang kamao ni Seb. Hindi niya sasaktan si Alondra kahit nagalit siya dito. Pero hindi na rin niya gustong mapakinggan ang mga hinaing nito. Leave. Pautos na sabi ni Seb sa babae. Nababaliw ka na, Seb. Pinagpapalit mo ang lahat ng to para lang sa babaeng yun. Pati pangarap mo, binabaliwala mo. Wala akong pinagpapalit. Kaya kong ipagpatuloy ang pagiging artista na kasama ko siya. At huwag mong gagamitin ang salitang lang para ilarawan si Lisa. She's so much more. She's my everything. Pinangiliran ng luha sa mga mata si Alondra. Okay, bahala ka. Desisyon mo yan. Sana hindi mo pagsisihan. Pinunasan ni Alondra ang luhang dumaloy sa mga mata nito. Tapos ay kumuha ng shades mula sa bulsa at isinuot. Aalis na ako. Mahal mo nga siguro ang babaeng yun, kaya hindi mo nakita ang halaga ko. Tumalikod na si Alondra at naglakad palabas ng condo unit ni Seb. Nang mga sumunod na araw ay naging tahimik lamang si Lisa. Tiniis niyang hindi magbukas ng social media para makaiwas kay Seb. Ate, tulala ka na naman. Gusto mo na bang magparehab? Tanong kay Lisa ng tinderang si Epang. Minsang nagbantay siya ng ukayan sa palengke. Hoy Epang, ikaw dyan ang laging dilat. Ako pa ang adik. Alalahanin mo may kasalanan ka pa sa akin. Binentahan mo ako ng nakaw na cellphone. Pasalamat ka at hindi ko pinabayaran sa'yo ng biglaan ng 15K ko. Inis na sabi ni Lisa sa trabahador. Pinautang na lamang kasi nito ang 15K na bayad doon sa cellphone. At yung cellphone naman ay tinurn over ni Lisa sa pulis para ang mga ito na ang magbalik doon sa may-ari. Tumawa si Epang. Joke lang ate, ikaw naman kasi, di ka na siguro kinakausap ni Pogi no? Lagi kang malungkot eh. Hindi nakapagsalita si Lisa. Ay, bakit hindi ka na kinakausap, Lisa? Sabat ng baklang nagtitinda sa kabilang stall. Abala ito sa pagsusuyod ng kuto nito. Nahinto ito nang marinig sila. Sayang naman yun, kay Pogi pa naman. Chismosa ka, bakla, sabi ni Epang. Excuse me, Epang, hindi ako chismosa no, inquisitive lang. Pagbibita pa ng bakla habang tinitiris ang mga kutong nasuyod. Wow, bakla, sige nga, spell inquisitive. Bakit Ay, sige na, oo na, chismosa na nga lang. Marahang natawa si Lisa sa pakikinig sa usapan ng dalawa. Ayan ate, tumawa ka na. Ano mang problema mo? At least hindi marami ang kuto mo. Sabi ni Epang na tumatawa. Impakta kang Epang ka? Sabi ng bakla. Natigil uli sa pagsusuyod. Ihagis ko sa itong mga kuto ko, nakuha mo. Akmang kukunin ng bakla ang mga nasuyod muli nitong kuto at ihahagis sa direksyon nila. Pero sumigaw si Lisa. Tigilan niyo na nga yan. Kayo ang kailangan ng rehab eh. Wala nang nasabi ang dalawa. Hanggang sa makarinig sila ng tilian. Napatingin sila sa direksyon ng mga nagtitilian. May mga babaeng nagkukumpulan. Hindi nila makita kung sino o ano ang pinagkukumpulan ng mga ito. Pero may ideya na si Lisa. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya. At napaatras siya nang makita si Seb. Nigalakad ito palapit sa kanya. Guwapong-guwapo habang nakasuot ng t-shirt na may butas at kupas na shorts. Halatang nag-aalangang lumapit si Seb sa kanya. Huminto ito sa tapat ng tindahan niya. Nakatitig lang sa kanya. Hindi nagiwalay ang mga mata nila. Seb, ano yung suot mo? Inisip ko to, Lisa. Una ang plano kong magsuot ng superhero costume tulad ng sinabi mo noon. Pero sa huli, naisip ko na ito na lang ang isuot. Pambahay ko to. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit iniisip mo na hindi ako bagay sa'yo. Kaya ito, sinuot ko tong damit na to para ipakita na simple lang din naman akong tao. Nagbubulungan na mga nanonood sa kanila. Ang ilan ay naglabas na ng cellphone para kuhanan sila ng video.
Pero may hindi simple sa akin, Lisa. Hindi simple ang pagtingin ko sa'yo. Hindi ko maamin, naduwag ako. Kasi pakiramdam ko, hindi ka talaga interesado sa akin. Pero ngayon, ayaw ko nang itago. Mahal kita, Lisa. Hindi simpleng pagmamahal lang, kundi yung pagmamahal na higit sa lahat. Uminit naman ang mga mata ni Lisa. Pero sabi ni Alondra, sabi niya ginagamit mo lang daw ako. Nagsinungaling siya. Hindi yan totoo. Nagsinungaling siya kasi gusto niyang maging love team uli kami at kumita siya ulit ng malaki. Pero tama naman siya. Pakiramdam ko hindi ako bagay sa'yo. Kasi mula pa ng mga estudyante tayo, palagi ka ng escort. Palagi akong class president. Kasi crush ka ng lahat noon pa man. Ako, walang nagkaka-crush noon sa akin. Crush naman kita. Love pa nga eh. Pero artista ka. Sikat pa. Huhusgahan ka nila kapag ako naging girlfriend mo. Wala naman akong kayang ipagmalaki sa kanila eh. Maging ngipin ko nga ay peke. Makikitid ang utak ng manghuhusga sa atin, Lisa. Eh ano naman kung peke ang ngipin mo? Hadlang ba yun para mahalin ka? At bagay ako sa'yo. Bagay tayo, Lisa. Kasi kapag katabi kita, ang saya-saya ko. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso. Hindi ko naramdaman yun sa kahit sino. Sa'yo lang. Kaya sa'yo ako bagay. Ngayon, kung mas gusto mo pa rin si Intoy, wala akong magagawa. Sunod-sunod ang iling ni Lisa. Hindi ko na gusto si Intoy, Seb. Pero sabi mo binalikan mo na siya. Oo nga. Sinabi ko lang naman yun pero hindi yun totoo. Oo, nakikipagbalikan siya. Sinabi ko sa kanyang pag-iisipan ko. Pero ayoko naman na talaga sa kanya. Hindi ko na siya mahal noon pa. Ibig sabihin ba, mahal mo rin ako, Lisa? Tumangot-tango ang dalaga. Oo, noon pa man. Kung inisip mo na hindi ako interesado kaya hindi ka umamin, ako naman inisip ko noon pa na hindi ka nga bagay sa akin. Pero noong magkaklase pa tayo, mahal na kita. Nung puntahan mo ako sa Singapore, lalo pa kitang minahal. Pero ayokong makasira sa pangarap mo, sa karir mo. Kaya ibinaling ko ang pagmamahal ko sa iba. Ibinaling ko kay Intoy. Nagawa ko naman, pero eto nga, nag-fake date tayo at ikaw pa rin talaga. Ikaw pa rin ang mahal ko talaga, Seb. Nagpataka ng mga luha ni Lisa. Umangat ang kamay ni Seb at pinunasan yun ng hinalaki nito. Ayaw kitang nakikitang umiiyak, sabi ni Seb. Parang nadudurog ang puso ko. Kaya wag mo akong paiiyakin. Tumango si Seb. Ibig sabihin ba nito, girlfriend na kita, Lisa? Yung totoo na? Ikaw, gusto mo ba? Kinuha nito ang kamay ng dalaga at ipinatong sa dibdib nito kung saan naramdaman ni Lisa ang mabilis na tibok ng puso nito. Siyempre oo. Mahal kita, Lisa. Mahal din kita, Seb. Pagkatapos niyon ay pumasok na ng tuluyan si Seb sa tindahan. Humawak sa magkabilang pisngi niya. Nangungusap ang mga mata. Nagpapaalam. Tumango si Lisa. Mabilis na dumukwang si Seb para halikan siya. Tinanggap niya ang malambot na mga labi ng binata. Mapaghanap ang halik nito. Matamis. Humawak siya sa batok ng lalaki at kinabig pa ito palapit sa kanya. Napaungon si Seb sa ginawa niya at pinalalim palalo ang halik sa kanya. Nagtilian ang mga nanonood sa kanila. Parang nakapanood ang mga ito ng ending ng isang pelikula. Ay, nakakakilig kayo. Pati mga kuto ko kinili. Sigaw ng bakla sa kabilang tindahan. Doon naputo ng paghahalikan nila dahil natawa sila pareho dito. Nagtitigan uli sila. Daming istorbo. Nangingiting sabi ni Seb. Uwi na tayo ng bahay? Sabi ni Lisa. Wala si Mamshi ko. Mahahalikan kita ng paulit-ulit? Tanong ni Seb. Kung gusto mo. Inilagay na naman ito ang kamay niya sa dibdib nito. Gusto ko talaga, babe. Hinila na siya ni Seb at iniwan ng mga tao. Magsosolo muna sila at nanamnamin ang bawat isa. Noong araw na yon ay naibalita sila sa mga social media sites. Iba-iba ang reaksyon ng mga Pilipino. May natuwa, may nagduda, may nanlait kay Lisa. Pero wala nang pakialam si Lisa. Sinisiguro naman ni Seb na mahal siya nito. Walang pag-aalinlangan ang binata na ipagtanggol siya at protektahan sa kahit na sino man. Sa huli ay hinayaan na rin sila ng publiko na maging masaya. At lalong yumabong ang karera ni Seb.
Pero may iba pa rin na hindi masaya para sa kanila na hindi na lamang nila pinagtutuunan ng pansin. Pagkatapos ng 3 taon na magkasintahan, ay ikinasal din si Lisa at Seb. Ang tito ni Lisa na bakla ang naghatid sa kanya sa altar. Luhaan si Seb habang nakatitig sa kanya. Naiiyak nang sinabi nito ang vow nito. Hindi pa nagsasabi ng "You may kiss the bride" ang pari, ay hinalikan na agad nito ang misis. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, at pati ang bata ay nilalait sa social media ng mga taong makikitid ng isip at hindi pa rin matanggap ang desisyon ni Seb. Pero hindi sila padadaig sa inggit at galit. Mas makapangyarihan palagi ang pag-ibig. Sa paglipas ng mga taon, naging butik na sa mall ang negosyo ni Lisa na dating nakapwesto sa palengke. Hindi na ukay-ukay ang paninda niya kundi mga brand new clothes na. Minsang umuwi siya sa bahay mula sa butik ay nakita niya sa sala ang mag-ama niya. Naglalaro ang mga ito ng video game sa TV habang parehong naka-superhero costume. Pero agad ding huminto nang masilayan siya. "Mommy!" Masayang sabi ng anak nila na si Kyle. Sabay takbo sa kanya at lambitin sa leeg niya. Humalik ito sa pisngi niya. "Ang popogi naman ng mga superhero ko." "Mas pogi ako kay Daddy, Mommy." "Siyempre anak, ikaw ang pinakapogi sa lahat." Sagot niya sa bata. Ginulo niya ang buhok nito. "Payag na ako anak, mas pogi ka naman talaga sa akin eh." Singit ni Seb. "Hi wifey, namiss ka namin. Mamaya ay pagluluto ka namin ni Kyle dahil pagod ka. Mag-relax ka lang at kami na bahala sa hapunan natin." "Gusto ka yan, hubby. Siguradong masarap na naman ang kain ko niyan." "Nasaan ang costume mo, Mami?" Sabat ni Kyle. "Sabi ni Daddy, superhero raw ang mga mami. Sila raw ang greatest superheroes." Tumingin si Lisa kay Seb. Napakabuti nitong asawa at ama. Napakabuting lalaki. Kaya walang kakupas-kupas ang pagmamahal niya rito mula noon hanggang ngayon. Binigyan niya ng mabilis na halik ang mister bago bumaling sa anak. "Wait lang anak, punta lang si Mommy sa room. Magpapalit lang ako ng costume ha." Pagbalik niya sa sala ay naka-costume na siya ng Wonder Woman at masaya silang nakipaglarong mag-asawa sa kanilang anak. Isa na silang larawan ng masayang pamilya. Sinong mag-aakala na sila ni Seb ang itinadhana? Sino rin ang mag-aakala na mamahalin ng isang sikat na artista ang tulad niyang ordinaryong babae lamang at tama lamang ang ganda? Minsan, may mga tao na mababa talaga ang tingin sa sarili nila, kaya hindi sila naniniwala na kaya silang mahalin ng iba, lalo na ng isang gaya ni Seb. Pero kapag na-realize na nila ang halaga nila, makikita nila na kamahal-mahal naman talaga sila. At pagkatapos niyon, ay makakaranas na sila ng pagmamahal na walang pagdududa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.